balita ngayong tanghali. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas bumagal sa 4.3% ayon sa Philippine Statistics Authority. Pagbusisi sa mahigit 5.7 trillion pesos na panukalang pondo ng bansa para sa taong 2024, sinimulan na ng mababang kapulungan ng Kongreso. Fact-finding investigation sa 6 na pulis na sangkot sa pamamaril ng menor de edad sa Navotas City, sisimulan na ng PNP Internal Affairs Service. Mahigit 700 rebel returnees binigyan ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development. Tatlo patay, 18 nawawala dahil sa matinding pagulan sa Beijing, China. At rescue groups ng UNTV News muling nagsanay sa malawakang disaster response. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 10, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nakapagtala ng 4.3% na paglago ng ekonomiya ang Pilipinas ngayong second quarter ng 2023. Gayunman, ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ang naitalang paglago kumpara sa 6.4% performance noong unang quarter ng taon. Malayo rin ito sa gross domestic product na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na umabot ng 7.5%. Ayon sa PSA, ito na ang ikalimang sunod na buwan na naitala ang pagbagal ng GDP ng bansa. Sinimula na ngayong araw ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pagbusisi sa panukalang 2024 National Budget. Unang sumalang sa presentasyon sa House Committee on Appropriations ang mga opisyal ng Development Budget Coordination Committee kung saan idinitali ng mga ito ang nilalaman ng panukalang 5.7 trillion pesos national budget para sa susunod na taon. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano na yung napag-usapan sa budget hearing dyan sa Kamara? Yes, Aga, sa ngayon kalalabas lang natin nung plenaryo pero nakita natin na nagpe-present na yung Department of Budget and Management sa pangunguna nga ni Budget Secretary Amina Pangandaman at ipinapakita yung detalye ng lalamanin itong 5.768 trillion pesos na proposed national budget para sa taong 2024. Ngayong araw nga ay sinimulan ng talakayin sa mababang kapulungan ng Kongreso ang 5.768 trillion pesos na National Expenditure Program o NEP o Proposed 2024 National Budget. Ipresenta ng Development Budget Coordination Committee sa mga mambabatas ang mga programang lalamanin ng pambansang pondo, partikular ang mga proyekto ng pamahalaan na paglalaanan nito. Pinangunahan ito ng Department of Budget and Management o DBM, Department of Finance o DOF, National Economic and Development Authority o NEDA at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Idinitalya ng mga kalihim ng mga ahensya yung ginamit na parameter para buuin itong pambansang pondo sa 2024. Para sa fiscal year 2024, 9.5% ang naging increase ng pambansang pondo kumpara sa inilaang 5.268 trillion pesos ngayong 2023. Ayon sa DBM, nakaangkla ang proposed national budget sa 8-point socio-economic agenda ng PBBM administration. Layo nito na matiyak ang seguridad para sa isang maunlad na ekonomiya na target maabot sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Samantala sa opening speech naman ni House Speaker Martin Romualdez, sinabi nito na maaprubahan ang General Appropriations Bill sa loob ng 5 linggo. 4 na linggo itong tatalakayin sa komite habang 1 linggong tatalakayin sa plenaryo. At aga sa ngayon patuloy pa nating iminomonitor kung ano yung magiging o kung ano yung kalalabasan nitong budget deliberation sa Kamara. Yan muna ang ating latest live mula dito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez.
Tumaas ang presyo ng palay na binibili ng mga millers sa Bulacan. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, posibleng humigpit pa ang supply ng bigas sa susunod na buwan. Narito ang report ni Ray Pelayo. Umabot na sa 34 pesos ang kada kilo ng bentahan ng palay sa Intercity sa Bukawe, Bulacan. Ayon sa rice miller na si Tony Santos, aabot na sa 57 pesos ang kada kilo nito kung ibebenta sa palengke. Isa sa dahilan ay kakaunti ang nabibiling palay dahil sa hindi panahon ng anihan ngayon. Ngayon lang nangyari yun. Sa larangan ng palay na nambentahan sa ganitong lean months, ngayon lang nangyari yung ganyang kataas. Ayon kay Federation of Free Farmers National Manager na si Raul Montemayor, mataas ang presyo ngayon ng imported na bigas at nahihila nito ang presyo sa lokal na produksyon. Nag-aalangan din anya na magpasok ng bigas ang mga importer. Ang problema ngayon ang supply ng bigas sa susunod na buwan. Kung wala nang ibang pumasok na stocks, by September 1, our stocks will be good for only 9 days. No? September is 30 days. No? So saan pwede manggaling yung stock? Number 1 is from imports. No? Number 1 is from early harvests. Mangangailangan anya ng dagdag na 700,000 metriko tonelada ng bigas para mapunuan ang pangangailangan. Kung gobyerno naman anya ang mag-aangkat, ay malaking halaga rin ang kailangan. Ayon sa Department of Agriculture, inaasahan nilang magiging maganda ang produksyon ng palay ngayong taon sa bansa at posibleng umabot ito ng 20 million metric tons. Basta wag lang tayong tamaan ng mga malalakas na bagyo. Lalampasan natin yung 2021 at 2022 production. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na magawang mag-stock ngayon ng maraming palay ang mga rice miller sa Bukawe, Bulacan. Ito'y dahil natatakot ang mga ito na malugi at hindi na mabili ang kanilang bigas dahil sa biglang pagtaas ng presyo ng palay na nanggagaling sa Northern Luzon. Mula sa Bukawe, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta dyan sa Intercity? Talaga bang wala silang stock ng palay sa kanilang mga rice mill? Tama ka. Sa pag-ikot natin dito sa rice mill, dito sa Intercity sa Bukawi, Bulacan, kapansin-pansin na maraming mga rice mill dito ang wala na talagang stock na mga palay dahil nga na rin sa kanilang sitwasyon na wala na rin silang kumbagay dumarating pa ng mga palay mula sa iba't ibang parte ng norte. Dito sa Bukawi Intercity sa Bulacan, sa 108 na rice mill, problema nila ngayon dito ang kumbagay hindi sila nag-i-stock ng maraming mga palay. Dahil na rin ito sa taas ng presyo na umaabot na sa 34 pesos per kilo ng palay. Ayon kay Gibby David, ang presidente ng Intercity Rice Mill Owners and Traders Association, sinabi nito na ang pagtaas ng presyo ng palay ay epekto na rin dahil doon sa bagyo na nagdaang bagyo na pananalasa at kung saan nga ay maraming mga magsasaka ang naapektuhan dahil dito sa nangyaring bagyo. At isa din sa nagiging problema ngayon ng mga rice mill dito ay ang kakulangan din ng mga palay na nanggagaling sa parting norte. Kaya naman yung mga palay ngayon, kung ito nga ay magtutuloy-tuloy na darating dito sa parting Bukawe, ay may posibilidad na ito ay kumbagay hindi umabot dun sa pagbaba sa loob ng 2 linggo. Ayon ito kay Gibby David. Pero sa kasalukuyan po ay kasama natin ngayon ang isa sa mga rice mill owner dito na si Sir EJ Concepcion para sabihin kung ano ba talaga ang sitwasyon nila dito sa rice mill. Sir, kumusta po Sir EJ? Ano po ba ang sitwasyon natin dito? Talaga bang wala na tayong mga stock ng mga palay ngayon dito sa Bukawe? Magandang araw po sa inyo. Totoo po yung sinasabi po ninyo na wala na po talaga stock ng palay po sa ngayon dito sa mga rice mill. Dahil po sa mataas pa rin ang presyo nito. Kaya po mapapansin ninyo, wala rin po kaming mga bigas tin po dito kasi wala pong magiling. Wala po. Okay. Sir, kumusta naman po yung mga natin dito, yung supply ng bigas? Ngayon po ba talagang
mahal po din yung mga palay din na nakukuha natin. Mahal po ang palay ngayon, sir. Ang presyo po ngayon nasa 34-35 na. Kaya po ang nagiging puhunan po namin sa bigas namin, 25 kilos po, nasa 1,250 na. Lumalabas po yun, 2,500 po sa 50 kilos. Sir, last question na po. Sir EJ, kumusta po yung status ng pakiskis natin ng palay sa ngayon? Madalas ba kayong magkiskis ng palay na ganitong madalang yung dumarating ba? Madalang na rin po ngayon, sir. Sa ngayon po, maswerte na gumiling kami once or twice a month na. Dati po, inaabot po kami ng twice a week. Ngayon po, yun nga po, 1 or twice na lang, kada buwan na lang po. Salamat po, Sir EJ, sa inyo pong binigay po na At sa sitwasyon po ngayon, yun nga, problema rito, talagang wala silang stock ng palay dito sa Bukawi, Bulacan. At yan ang ating latest live mula dito sa Bukawi. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Simula sa Setyembre ay maaari nang makatanggap ng diskwento sa bill ng kuryente ang mga miyembro ng 4Ps at mahihirap na pamilya ayon sa Department of Energy o DOE. Ito ay sa pamamagitan ng Lifeline Rate Program na magmumula rin sa kapwa customer ang subsidiyang ibibigay sa mga benepisyaryo. Narito ang report ni Bernadette Tinoy. Inanunsyo ng Department of Energy o DOE na maaaring makakuha ng diskwento sa bill ng kuryente ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kasama rin sa posibleng magbenepisyo sa Lifeline Rate Program ang mga mahihirap na pamilya na hindi makabayad ng buo sa kanilang electric bills. Sakaling maaprobahan ng isang benepisyaryo na kumukonsumo ng 20 kilowatt per hour, ay maaaring makakuha ng 100% discount habang 20% discount ang maaaring makuha ng pamilyang kumukonsumo ng 100 kilowatt hour. Ari po kayong pumunta sa inyong mga distribution utility katulad ni Meralco kung sino po yung nagsiservisyo sa inyo. Yun po ang kalapitan nyo, doon po kayo mag-a-apply sa kanilang opisina. Ayon kay Department of Energy Electric Power Industry Management Bureau Assistant Director Luningning Baltazar, kailangan lang dalhin ng mga benepisyaryo ang kanilang 4Ps ID o government-issued ID, pinakabagong bill ng kuryente, at ang application form na makukuha sa opisina ng distribution utility. Kung hindi po nakapangalan sa inyo pero kayo po ay 4Ps, maaari nyo pa rin po kayong magrehistro para dito sa programang ito. Kayo po ay hihingi lamang ng certification sa inyong barangay. Samantala, nilinaw ng DOE na ang Lifeline Rate Program ay hindi subsidiya ng gobyerno, kundi mula sa mga kapwa customer ng mga distribution utility. Yan po ay tulong natin sa ating mga kapwa customer. Maliit na bagay po. Kumbaga kung sa aking perspektibo bilang consumer, ano naman ang maliit na halaga na maitutulong ko sa aking kapwa na nasa 4Ps. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihikayat ngayon ng isang opisyal ng Department of Transportation ang mga regular na sumasakay ng MRT at LRT na gumamit ng stored value ticket upang huwag nang maabala sa mahabang pila sa pagkuha ng ticket na pang single journey lamang. May panukala din na kaltasin na lang sa sweldo ang pang-load sa stored value ticket para sa mga empleyadong hindi kayang magpaluwal ng malaking halaga para dito. Narito ang report ni Alan Manansala. Malaking kaalawanan sa isang pasahero ng Metro Manila Rail Transit System o MRT at Light Rail Transit System o LRT kung gagamit ng stored value ticket kumpara sa gumagamit ng single journey ticket. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary Cesar Chavez, sagot din ito sa buhol-buhol na trapiko na nararanasan ngayon sa mga kalsada sa Kalakhang, Maynila. Base sa datos ng DOTR, umabot na ngayon sa 375,000 hanggang 400,000 passengers ang naisasakay ng MRT3 araw-araw mula sa 24 na train sets na bumabiyahe. Pero nasa 40% pa rin umano ng mga commuter ang mas pinipili na gumamit ng single journey ticket. Kasi ang sabi nila, wala naman akong ganun kalaking pera para mag-impact ng 500,000. So, yun ang dahilan kung bakit pamisa-misa may traffic.
Ayon sa opisyal, maaari namang mag-impok at mag-save ng para sa stored value ticket lalo na kung araw-araw din lang naman sumasakay ng tren. May mungkahi rin na gawing company credit o diretso bawas sweldo ang loading system sa mga store value ticket. Pwedeng company credit. Alam niyo yun, yung parang diretso bawas sweldo. Kasi di ba parang maghanap tayo ng puro mga para. Kunyari, nagkatrabaho ko sa AC company, parang ganon. Di ba? O wala akong ganong pera. Pero bibiling ko rin naman yan, pipila din naman ako, sasakay din naman ako. Hindi ba po pwede na parang SSS contribution, parang gano'n, no? Parang meron line credit sa kumpanya mo, di ba, hindi mo nahihintay yung sweldo, hindi ka makakasakay, na pwede pong doon tayo dumirekta na may line credit po sila. Pwede namin gawin yan sa social media accounts, pwede namin gawin yan sa mga istasyon. Ini-encourage namin yung mga mananakay, regular na mga mananakay, to strike a deal with the employers. Yung the usual na cash advance. Eto, digital cash advance, maglagay sa kanilang pocket wallet nila at dito sa GCash. It's a good idea. It's a good idea. And I think it will be highly recommended by MRT, LRT lines 1 and 2. Sa huli, sinabi ni Yusek Chavez, hindi na maaari pang isisi sa kakulangan sa bagon ang haba ng pila na nararanasan sa MRT at LRT. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Maaari nang umuwi ng Pilipinas para magbakasyon ang mga overseas Filipino worker na nasa bansang Myanmar. Ito ay matapos na ibaba ng pamahalaan sa Level 2 ang crisis alert sa naturang bansa. Sa isang advisory na inilabas ng Department of Migrant Workers, nakasaad na ang lahat ng mga OFW na may existing contract sa Myanmar ay papayagang makabalik doon sakaling may plano silang umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. Gayunman, nilinaw ng DMW na aplikable lamang ito para sa mga mayroon ng existing employment contracts at hindi dito kasama ang mga bagong hired na OFW. Hulyo ngayong taon ang i-downgrade ng Department of Foreign Affairs sa Level 2 ang crisis alert level sa Myanmar mula sa dating alert Level 4. Isinailalim ng gobyerno ng Pilipinas sa Crisis Alert Level 3 ang bansang Libya. Ibig sabihin magpapatupad ng voluntary repatriation sa mga Pilipino sa naturang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bagaman nananatiling fragile o delikado ang political at security conditions sa Libya, bumubuti na ito mula noong 2019. Taong 2019 nang isinailalim sa Crisis Alert Level 4 o Mandatory Repatriation ang kabisera ng Libya na Tripoli at iba pang lugar na nasa 100-kilometer radius. Habang Crisis Alert Level 2 naman o Restricted Phase sa mga lugar sa bansa o sa labas ng 100-kilometer radius dahil sa kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ngayon, nasa 2,300 ang bilang ng overseas Filipino workers o OFWs sa Libya. Makatatanggap ng one-time 5,000 pesos cash allowance sa mga public school teachers sa darating na August 29. Ayon sa Department of Education, maaari itong gamitin ng mga guro na pambili ng kanilang teaching supplies o pambayad para sa internet subscription, maging sa annual medical examination para sa darating na school year. Ito ang dating 5,000 pesos na chalk allowance na ibinibigay ng DepEd sa mga guro. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghihirap at sakripisyo ng mga Pilipinong atleta na nagbigay karangalan sa bansa nang mag-uwi ng medalya mula sa 32nd Southeast Asian Games at 12 ASEAN Para Games. Pinangunahan ng Pangulo ang pagbibigay ng insentibo sa mga medalist na idinao sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, nahihiya siya kapag nakikita niyang hindi nasusuportahan ng pamahalaan ang mga atleta. I am always a little embarrassed when I see that we are not supporting our athletes and our coaches and our trainers and all the support groups, even the families
Alam naman natin, hindi kayo naging champion na nag-iisa. At maraming tumulong para kayo ay maging champion. Maraming nagsakripisyo. Yun na nga, yung ating mga coach, yung ating sino yung mga nagpapakain sa inyo, mga magulang ninyo. Sisimulan na ngayong araw ng PNP Internal Affairs Service ang kanilang fact-finding investigation laban sa 6 na pulis na nakapatay sa isang minor de edad sa Navotas City. Napatay ang minor de edad matapos na mapagkamalan ng mga pulis na ito ang isa sa hinahabol nilang suspect. Mula sa Camp Crame, ang detalye ihahatid ni Lea Ilagan live. Lea, gaano katagal itong isasagawang fact-finding investigation at ano-ano yung mga punto na aalamin sa investigasyon? Magandang tanghali sa iyo, Aga. 3 araw lamang ang itatagal nitong fact-finding investigation ng Internal Affairs Service. Dito, Aga, inaalam ng IAS kung may katotohanan o kung mayroong nangyari o totoong nangyari ang reklamong nakahain laban sa 6 na pulis. Nangangalap sila ng mga ebidensya at testimonya ng mga nakasaksi sa insidente. Matapos aga ang 3 araw na fact-finding investigation, magsasagawa naman ang pre-charge investigation ng IAS na aabuti naman ng 7 araw. Dito naman, kinukuna ng paliwanag o affidavit ang mga inaakusahang pulis. Susundan ito ng summary hearing na tatagal naman ang 20 araw, pero taliwas sa ginagawa sa mga korte na naghaharap ng personal. Dito aga ay mga dokumento na lamang ang isusumite ng mga ito. Inaasahan naman na sa loob ng 30 araw o sa September 6 ay makapagbibigay na ng rekomendasyon ng IAS sa Regional Director ng NCRPO hinggil nga sa kapalaran ng 6 na pulis. Matatanda ang binaril ng mga pulis ang 17 years old na si Jemboy Baltazar habang inihahanda ang bangka para mangisda sa Navotas noong August 2. Ayon sa Chief of Police ng Navotas, napagkamalan ng mga pulis sa si Jemboy ang isa sa nakatakas na suspect na hinahabol nila dahil sa pamaril. Kaya naman, pinaputukan ng mga pulis ng baril si Baltazar nang makita ito sa lugar kung saan sinasabing nagtatago ang nakatakas na suspect. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lea Ilaga. Dumating na kahapon sa Zamboanga City ang 4 na klase ng mga bagong helicopters na binili ng Philippine Air Force. Kasunod nito ay nagsagawa rin ng simulation exercise ang Air Force at ipinamalas ang kakayahan ng mga bagong air assets. Para sa detalye, makibalita tayo kay Fe Gayapa live. Fe, ano-ano itong mga bagong air assets na binili ng Philippine Air Force? Kahapon nga ay dumating na sa Zamboanga City ang 4 na bagong biling helicopters na binili ng Philippine Air Force. Ang mga ito ay ang A-29B Super Tucano na galing pang Brazil, ATAC 129 helicopter galing Turkey, Augusta Westland 109 na galing Italy at ang Black Hawk na galing pang US na ginagamit din ng 205th Tactical Helicopter Wing sa ilalim ng Air Mobility Command. Kasabay nito, nagsagawa rin ng simulation exercise ang PAP sa Camp Buena Vista, Zamboanga City, katuwang ang AFP at PNP kung saan ipinamalas ang kakayahan ng mga panibagong assets sa live fire operations at missile system capabilities. Layunin nito na malaman ang kapabilidad ng mga bagong helicopters, gayon din ng mga piloto upang mas mahasa pa ang mga ito. It appears na medyo ready naman, handa, tsaka may kapabilidad ang Air Combat Command to provide yung mga tinatawag nating mga forces na gumagawa ng tinatawag na close air support. Ayon pa kay Air Combat Commander Major General Airaos Robert Masico, kabilang sa kapabilidad ng mga helicopter, particular ng Black Hawk, na siyang pamalit sa UE helicopters ay mas marami ang kaya nitong maisakay. So makita niyo yung kapabilidad niya. Dati yung mga UAs natin, ang naisasakay lang 7 or 8. Ito, makikita niyo, almost 2 squads, no? Yeah. 2 squads, so malakas siya na aeroplano, magandang klase, no? So yun yung mga pinanggagalingan ng mga mga taxes natin para makabili tayo ng mga gito at ma-secure natin, ma-attain natin yung security objectives ng ating gobyerno. Dagdag pa ng opisyal, pamalit ang Super Tucano aircraft sa OV-10 na aniya ay nililipat.
Nilinaw naman ng opisyal na sa pagbili ng mga gamit na ito ay hindi ibig sabihin umiinit ang labanan sa Mindanao at New People's Army. Ella? Alright, maraming salamat, Fe. Gaya pa live na nagulat mula sa Zamboanga City. Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang anumang ipinangako ang Pilipinas sa China na tatanggalin ang BRP Sierra Madre na nagbabantay sa May Ayungin Shoal. Taliwas ito sa pahayag na inilabas ng Chinese Embassy kung saan sinabi ng mga ito na matagal na umanong ipinangako ng ating bansa na lilisanin ng barko ng Pilipinas ang bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Bernard Dadis. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang sumagot sa pahayag ng China na umano'y matagal nang ipinangako ng Pilipinas na aalisin ang ating barko na nagbabantay sa May Ayungin Shoal. Giit ng Pangulo, wala siyang alam na may ganitong klase ng kasunduan ang Pilipinas sa China. I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory its own ship, the BSP Sierra Madre, from the Ayungin Shoal. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Sa isang panayam kahapon, nanindigan ng National Security Council na walang anumang pagpupulong o kasulatan na nilagdaan ng Pilipinas sa China hinggil sa pag-aalis ng barko ng Pilipinas na nagbabantay sa may West Philippine Sea. Ayon kay National Security Council spokesperson, Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi nila alam kung saan nanggaling ang pahayag ng China, kung saan iginiit ng mga ito na matagal na umanong ipinangako ng Pilipinas na lilisanin ng BRP Sierra Madre ang Ayungin Shoal. Kaugnay nito, hinamon ng NSC ang China na maglabas ng ebidensya upang patunayan ang kanilang akusasyon. Kung meron palang ganun na may kasunduan, di ilabas nyo. Di ba? O kasi sila, they are the ones that are making this claim. Therefore, it is their responsibility to back up their claim. Sila yung nagsasabi na may di umano kasunduan. So ilabas niyo yung kasunduang yun. Para po, meron tayong pinag-uusapan. Sa pananaw naman ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, magandang pagkakataon na gamitin ng Pilipinas ang ipinapakitang suporta ng ibang mga bansa upang lalo pang mapalakas ang ating laban sa China hinggil sa pinag-aagawang teritoryo. Yung mga kumakampi sa atin, gamitin natin yun para nga mapalakas ang sarili nating posisyon, not only morally but also materially. Kaya importante yan dun sa modernization at yung sa capability building natin para nga maharap itong mga ginagawa ng China sa atin. Bukod pa rito, dapat rin anyang gamitin ng Pilipinas ang lahat ng forum sa international community upang makilos ang iba pang mga bansa at tulungan tayo sa ating laban sa China. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Personal na ipinaabot ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III sa Pilipinas ang pagkondena ng Estados Unidos sa panibagong aksyon ng China laban sa Philippine Coast Guard. Sa inilabas na pahayag ni Pentagon Press Secretary Brigadier General Pat Ryder, sinabi nito na natalakay ang insidente sa naganap na pag-uusap sa telepono ni na Secretary Austin at sa Philippine counterpart Secretary Gilberto Teodoro Jr. Bukod sa issue sa China, napag-usapan din ng dalawa ang US-Philippines Alliance Cooperation. Plano rin ng dalawang defense chief na magkita at magpulong ng personal sa lalong madaling panahon. Nakatakdang bumiyahe ngayon si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Palawan para tignan at kumustahin ang kalagayan ng mga sundalong nagbabantay sa Ayungin Shoal. Ang pagbisita ng AFP Chief ay kasunod ng nangyaring pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa may Ayungin Shoal.
Para sa detalye, may report si Alan Manansala live. Alan, anong oras naka-schedule itong biyahe ng AFP Chief patungo sa Westcom sa Palawan? Actually, aga ngayon, take off na itong aeroplanong aming sinasakyan ngayon. Pero C-295 aircraft, nilipad ngayon na patungong Western Command si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff or Mayor Bronner Jr. kasama ang ilang opisyal at media. Aga pagdating sa Puerto Princesa, Palawan, doon sa kasalubungin si Chief of Staff ng Battalion Honor o yung Arrival of Honor. Dito nakatakdang kausapin ng Commander-in-Chief ang AFP ng AFP ang tropang militar na nasa Palawan. Pero nauna lang sinabi aga na ni Lieutenant Colonel Enrico ang Chief ng AFP Public Affairs Office na ang pagbisita ni Chief of Staff ay para alamin ang nangyaring pagpapomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard at sasakyang pangdagat ng Pilipinas kamakailan lamang. Aga bago ang pagbisita na sa headquarters ng Western Command ay kinumpirma din ni Lieutenant Colonel Lito na may nauna na siyang ginawang pakikipagkomunikasyon sa mga sundalo na nagbabantay ngayon sa ayungin. So narito pakinggan natin ang naging pahayag ni Lieutenant Colonel Enrico Elito. I believe they're doing fine, they're doing good. Continuing mission, yung presence nila ay nandun, it's a commissioned vessel and therefore they will stay dun sa ating BRP Sierra Madre. Aga sa ngayon ay aalamin pa natin, may mga ilang bagay tayo gusto kong itanong kay Chief of Staff Mayor Bronner Jr. Bagaman sinabi na rin ni Lieutenant Colonel dito na lamang sa Palawan na nagkaroon ng press conference at briefing sa gagawing pag-visit sa Western Command. At kami na live mula dito sa William Air Base. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Alan Manansala. Daan-daang mga dating miyembro ng extremist group ang binigyan ng tulong ng pamahalaan sa Mindanao. Umaasa ang Department of Social Welfare and Development na makatutulong ito para sa tuluyang pagbabagong buhay ng mga benepisyaryo. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, ano yung mga natanggap na tulong mula sa pamahalaan itong mga dating miyembro ng extremist group? Ella, binigyan ng 10,000 pesos na financial assistance ang mga ito mula pa sa iba't ibang mga lugar ng Sulu. Ayon kay DSWD Undersecretary Alan Tanhusay, mahigit sa 700 na mga dating miyembro ng violent extremist group ang benepisyaryo ng Peace Caravan kahapon na isinagawa sa Mainbong sa Sulu. Tumanggap din ang mga ito ng family food packs, hygiene kits at sleeping kits na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Ang event na ito ay pinangunahan DSWD, AFP, Provincial Government ng Sulu at ang Ministry of Social Services and Development ng BARM at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Yusek Tanhusay, pinakamalaking batch ito ng benepisyaryo sa Sulu na sa ilalim ng nasabing programa ng pamahalaan na naglalayong matulungan ang mga nagbabalik loob sa pamahalaan. Binigyan pa sila ng mga hanap buhay o bibigyan pa sila ng mga hanap buhay o mapagkakakitaan na akma sa kanilang abilidad. Narito ang bahagi ng ating kalama kay Yusek Alan Tanhusay ng DSWD. Marami tayong kasama dyan at yan ay very successful ang nangyari dahil maraming mga kapatid nating dating miyembro ng Abu Sayyaf ang gusto pang humingi ng tulong at magbalik loob at tumulong para lalong maging matahimik at mapayapa ang probinsya ng Sulu at iba pang mga munisipyo nito. Ayon sa opisyal, inaasahan nilang may mga susunod pang magbabalik loob sa pamahalaan. Bukas ang programa ng pamahalaan na mabigyan ng pagkakataong magbagong buhay ang mga dating rebelde, hindi lamang sa Mindanao kundi sa iba pang lugar sa bansa. Very significant yung nangyari kahapon dahil iniisip namin sila ibabalik sa kanilang mga communities at
ipagsabi sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga kabarangay na sila ay tinutulungan ng gobyerno. At dahil dito, baka mahikayat pa natin sila na yung iba pa na sumuko at magbalik loob at makipagtulungan sa ating pamahalaan. Ayon sa DSWD, sa mga nais magbalik loob sa pamahalaan ay magtungo lamang sa anumang units ng AFP at PNP. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nagulat mula sa Quezon City. Lumakas ba ang habagat at nakakaapekto ngayon sa mas maraming lugar sa bansa? Base sa forecast ng Pag-asa, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Sorsogon, Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan at Lanao del Norte. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala, ang bagyong may international name na Lan ay hulingan na mataan sa layong 2,370 sa silangang hilagang silangan ng dulong hilagang Luzon. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay maliit pa rin ang tsansa na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Tinatahak nito ang direksyon patungo sa Japan at hindi rin nito palalakasin ang habagat. Umabot sa 500 kilong petchay ang inani ng mga evacuee sa mga evacuation center sa Albay. Ito ang mga gulay na itinanim ng mga evacuee sa ginawang communal garden na isang paraan upang may mapaglibangan ang mga ito habang sila ay nasa evacuation centers. Mula sa Daraga Albay, may report si Jerry Galicia live. Jerry, ano ang plano ng mga evacuee dyan sa mga inani nilang gulay mula sa kanilang communal garden? Yes, Ella, depende na lang sa mga evacuee kung ano yung gagawin nila doon sa kanilang mga inaning gulay. Kung ibebenta ba nila o gagawin lang pang konsumo sa araw-araw sa kanilang mga pangangailangan doon sa kanilang patuloy na doon sa evacuation center sa Mauraro College sa Ginobatan, Albay. Bukod kasi sa pechay, may tanim din na talong, kalabasa, okra, maging highland kangkong at sili na ilan lang sa mga pananim na ma-evacuate sa inilagay na community garden sa nasa 27 evacuation center dito sa lalawigan ng Albay. Sa halip na ibenta, mga pamilya din na nasa evacuation center ang makikinabang na sila din ang nagpagod sa pagtatanim. Mula na nagsimula ng unang linggo ng Hulyo nang itinatag ng Provincial Agriculture ang mga taniman ng iba't ibang gulay para sa mga evacuee. Kahapon ng hapon, sinaksihan ng Provincial Agriculture at lokal na pamal ng Ginobatan ang pag-aani ng mga evacuee sa nasa tinatayang 500 kilo ng pechay sa Mauraro Evacuation Center. Grabe po talaga, mahalaga para sa kanila. Tingnan mo po ngayon, hako talaga sila. Enjoy sila po lang nag-harvest at ito po ay napaka-presko na kanilang ina-harvest at organic po ito na talagang hindi kami gumamit dito ng mga synthetic fertilizer at very healthy po ito. Tinatayang nasa mahigit 500 pamilya nakatumbas na mahigit 1,000 individual na patuloy na nanatili sa nato na evacuation site na mahigit 2 buwan na. Simula ng ilikas mula sa 8-kilometer extended danger zone ng barangay Manalili sa Ginobatan, Albay. Kwento ng mga residente, hindi nila namamalaya na lumipas na ang 2 buwan dahil meron silang pinagkakabalahan sa halip ng mga stress, naging productive pa ang kanilang pamumuhay sa evacuation center. Ay, malaking bagay po sir kasi yung oras ba nagawa namin dito, natuto kami magtanim. Kumbaga yung oras na gamit dito, nasanay sila o natutunan yung pagtatanim ng mga gulay, ganun po. Kasi stress sa loob o di mayroon kami dito pinaglilibangan, natututo pa magtanim. Ayon naman kay Kagawad Joey Opeña, doble pakinabang ang pagtatanim ng mga evacuee sa communal garden. May cash assistance na mula sa Tupad Project ng Dole. May gulay pa silang mailuluto ngayon. Ang ginawa ng APAW, para maburing yung mga tao, nagtanim ng mga gulayan dito sa amin sa community college sa Mauraro. Mas maganda kung ibigay sa mga evacuation
mas malaking tulong. Yung pinagpaguran nila, sila rin makinabang. Iniyak naman ng lokal na pamahalaan at provincial agriculture na itutuloy-tuloy ang pagtatanim ng mga gulay sa communal garden, maging sa pagbabalik ng mga residente sa kanilang mga tahanan kapag pinauwi na ng mga eksperto at otoridad. Para sa kanila yan. Pero pagka sumobra, pwede nila ibenta. And sa kanila rin yung sa kanilang benta. Yung benta nila sa kanila rin. Doble-dobling tulong to. Kaya talagang win-win. Siyempre, yun ang instruction sa amin and assisted by provincial agriculture. Samantala, nadagdagan na ang haba ng lava flow sa Basod Gali na umabot na sa 1 kilometro mula sa 600 meters. Nakapagtala din ng Mayong Volcano Observatory ng 129 volcanic earthquakes, 75 volcanic tremors na tumagal mula sa 1 hanggang 21 minuto. 178 track hole events for pyroclastic density current o USON, 2,689 tonelada ng sulfur dioxide na binuga ng bulkan, 1,500 metrong taas ng plume o katamtamang pagsingaw na ipadpad sa timog kanluran, timog silangan at silangan timog silangan ng bulkan. Yan ang balita mula dito sa Albay. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Target pang pataasin ng probinsya ng Iloilo ang produksyon ng hybrid rice sa probinsya. Ito ay upang makapag-export pa ng bigas sa ibang probinsya at magkaroon ng buffer stock ng bigas. Mula sa Iloilo City, ang detalya hatid nila Lane Moreno live. Lalaine, gaano ba karami ang produksyon ng hybrid rice ngayon dyan sa Iloilo? Sa ngayon, nasa 3.5 metric tons per hectare ang produksyon ng hybrid rice sa Iloilo at target ng pamahalaan na mapataas ito sa 5.5 metric tons per hectare sa susunod na taon. Pinag-aaralan ngayon ng Iloilo Provincial Government na mapataas pa ang produksyon ng hybrid rice seed sa probinsya. Ito ay upang magkaroon ng buffer stock ang lalawigan at makapag-export rin ng bigas sa ibang probinsya. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., nakikipaunayan na siya sa Department of Agriculture, Western Visayas para sa programang ito. Maliban sa mga lupang sakahan sa Iloilo na target sites ng Department of Agriculture para sa hybridization program, naglunsad rin ang probinsya ng 30 million pesos na hybrid rice program para sa 6,000 o 6,000 hektarya ng lupain na hindi kasama sa target sites ng DA. Pero sa ngayon, 3,000 hectares pa lang ang nataniman ng hybrid rice para sa first cropping. Inaasang aabot sa 4 metric tons per hectare ang produksyon nito o halos 12 metric tons ng palay. Target ng Iloilo Provincial Government na tumaas sa 5.5 metric tons per hectare ang produksyon ng bigas na inilaan para sa hybrid rice program. Siyam na LGU sa ngayon sa probinsya ang nagtatanim ng hybrid rice seeds. Bawat magsasaka ay pinagkalooban ng 15 kilos ng hybrid rice seeds sa kada ektarya ng kanilang lupain at abono. Sa ngayon, mayroong 45,000 hektarya ng lupain sa Iloilo ang potensyal para sa hybrid rice cultivation. Samantala, iniimbestigahan naman ng probinsya ang mga napaulat na pagtaas ng presyo ng bigas na umaabot pa sa 4 pesos kada kilo. Yan muna ang ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Tinupok ng apoy kagabi ang talipapa sa bayan ng Daet, Camarines Norte kung saan nadamay pa ang mga katabing mga tindahan nito. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, ano-ano ang sanhi ng sunog at meron bang naiulat na nasaktan sa insidente? Yes, Ella, ayon sa Bureau of Fire Protection Daet ay wala naman naiulat na nasaktan o sino mga nasugatan dito sa nangyaring sunog kagabi sa isang talipapa dito sa Camarines Norte. At hanggang ngayon ay patuloy pang inaalam ang sanhi na nangyaring insidente. Pasado alas 8 ng gabi na sumiklab ang sunog sa isang talipapa sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Dahil dito, 4 na magkakatabi na stall at ilan pang pwesto ng mga tindahan ang nadamay sa nangyaring sunog. Ayon sa ilang mga residente,
at may-ari ng tindahan, mabilis na kumalat ang apoy kaya wala silang nakuha o nailigtas man lang sa kanilang mga gamit. Tayo umuwi kami sa Moreno. Ngayon, may nagtawag sa akin, kapapasok lang ng auto ko doon sa gate. Nalabas na naman kami rito, papunta rito. Pagdating ko, ubos. May dumaan na nakamotor, nagsabi sa amin na may nasusunog. Doon na po kami nagtayo. Nagkuha po kami ng isang balde ng tubig, sinabukan namin, ay hindi na talaga kaya. Ela, nagsimula ang sunog sa isang tindahan ng itlog at mabilis na kumalat dahil gawa lamang sa mga light materials ang nasabing mga tindahan. Agad naman dumating ang mga bumbero ng Daet Central Fire Station at iba pang unit ng Bureau of Fire Protection ng mga karatig na bayan. Gayon din ang Chinese Volunteer Fire Brigade para apulahin ng apoy na umabot pa ng hanggang second alarm. Dakong alas 8:43 ng gabi, idineklarang fire under control na ang insidente at makalipas ang 3 minuto ay idineklara na itong fire out. Ayon sa BFP, patuloy ang kanilang investigasyon sa insidente, ngunit hinala nilang electrical ang sanhi ng sunog. Sa kasalukuyan po, iniimbestigahan po ng aming mga investigador ang kaganapan sa nabanggit na establishmento. Sa unang mga pagsisiyasat po, may narinig po yung mga kalapit na bahay, narinig po nila na may pumutok daw po sa loob ng tindahan. So, malamang po na mayroon siyang mga freezer, may mga refrigerator siya. Ito po ay tinatayan namin na pag-iimbestigahan pa na baka po ito ay sanhi ng electrical. Ela, sa inisyal na pagtaya ng BFP, aabot na sa 20,000 ang pinsala sa structural damage pa lang. Patuloy pa din ang pakikipag-ugnayan ng BFP sa may-ari ng mga tindahan upang malaman ang halaga ng kabuang pinsala sa naganap na sunog. Maswerte namang walang nasugatan o nasawi sa naturang insidente. At yan muna ang balita mula dito sa Camarines Norte. Balik sa inyo, Ela. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Pinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang posibilidad na payagan ang pagtatayo ng mga gusali na aabot sa 15 palapag upang matugunan ang mabilis na pagtaas ng demand para sa tirahan ng mga mamamayan ng lungsod. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores, live. Grace, hindi ba delikado ang pagpapatayo ng matataas na gusali dyan sa Baguio City? Yes, Ella, ayon kay Mayor Benjamin Magalong ay hindi depende pa rin dahil bago magpatayo ng matataas na istruktura dito sa lungsod ng Baguio ay kinakailangan pa ng soil test o geotechnical study bago sila magtayo kung ito nga ay kaya ng lupa na tayuan ng higit sa 10 hanggang 15 palapag. Ayon kay Mayor Magalong, sa detalye ng nasabing plano ay isasama sa pag-update ng nasabing Land Use Plan at Zoning Ordinance kung saan isa sa alang-alang ang limitadong espasyo ng lungsod kumpara sa tumataas na pangangailangan para sa residential at commercial structures. This is a proposal that we would like to present to the City Council and of course to the City of Baguio. Kasi nga, alam mo, nasa 57 square kilometers lang tayo eh. Tapos nakikita natin na talagang halos occupied na lahat. Ang pagtatayo ng mga matataas na gusali ay nakadepende sa mga land tests. Sa kasalukuyan, ang limitasyon sa taas ng mga strukturang itatayo sa lungsod ay humigit kumulang 8 palapag depende sa kapasidad ng lupa. Dagdag pa ni Magalong, ang lokal na pamahalaan ay maglalabas ng mga mahalagang detalye sa nasabing posibilidad kapag natapos na ng City Planning and Development Office ang isinasagawang pag-aaral kaugnay sa nasabing intensyon na amyendahan ang Land Use Plan at Zoning Ordinance. Tawag na soil test yan eh. Geotechnical study. Hindi naman basta-basta gagawa ka na lang na May technical study yan, and they call it the geotechnical study. And one of these studies involve yung soil test.
para malaman ko ito bang ground na to pwedeng ilang stories. But of course, kailangan din natin ng zoning. It should be compliance with our zoning. Hindi naman pwedeng kung saan-saan na lang pwedeng magtaas. Ang Land Use Plan at Zoning Ordinance ng lungsod ay naaprubahan noong 2016 at inaasahang maglaps sa taong ito. Ella, ayon nga kay Mayor Magalong ay kinakailangan talaga na itong proposal na ito o pag-aaral ay kailangan talaga dahil nga tumataas na rin yung bilang ng mga individual o mga nagpaplano na mag-migrate dito sa Baguio City dahil nga ang isang dahilan dyan ay ang klima o magandang klima dito sa Baguio City. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. 33 tao ang patay samantalang 18 pa ang nawawala dahil sa matinding pag-ulan sa Beijing, China. Libu-libong bahay din ang gumuho at napinsala dahil sa record rainfall sa Kapitolyo. Narito ang ulat ni Kat Carriedo. Umakyat na sa 33 ang death toll sa mga pagbaha sa Beijing at paligid ng Kapitolyo ng China. Kabilang dito ang 5 rescuers. 18 tao rin ang nawawala ayon sa mga opisyal. Nananatili namang nakataas ang banta ng malakas na buhos ng ulan sa hilagang bahagi ng bansa. Sa mga nakalipas na linggo, nakaranas ng record rainfall ang Beijing. Tumama ang bagyong Doksuri sa China mahigit 1 linggo na ang nakalilipas, subalit ngayon lamang natutukoy ang tindi ng pinsala ng mga pagbaha at pagguho ng mga gusali. Bukod sa Kapitolyo, binahari ng iba pang bahagi ng bansa, partikular na sa Northern China. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling sumailalim sa 3 araw na pagsasanay ang rescue teams ng UNTV News and Rescue mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bahagi ito ng paghahanda ng grupo sa malawakan at iba't ibang emergencies at kalamidad na maaaring mangyari sa ating bansa tulad ng pinangangambahang The Big One. Narito ang report ni Joshua Antonio. On station, standby lang po tayo sa fuel natin. Ongoing pa po ang ating po committee para doon sa ating bayan. Isa po sa gitna. Paki-ready, paki-clear. Command! 1, 2, 3. Wala ka namang ginagawa! Kuya, pakibilisan! Pagresponde sa malawakan at iba't ibang disaster ang naging sentro sa 5th Rescue Summit na isinagawa sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan sa loob ng 3 araw. Kung ano ang sinasabi ni Secretary Solidum doon sa ating inaasahang The Big One, kaya tayo nagkaroon nitong UNTV Rescue ay dahil dyan sa inaasahan natin na yan na darating. Kaya ito, Rescue Summit ng UNTV News and Rescue. Dito nasubok ang abilidad ng mga responders ng UNTV News and Rescue mula Luzon, Visayas at Mindanao sa pagsagip ng buhay sa iba't ibang disaster setting tulad ng search and rescue, confined space rescue at mass casualty incident. Sa unang araw pa lamang ay nasubok na ang lakas ng pangangatawan at pagtutulungan ng mga ito sa paglalakad ng halos 3 kilometro, bitbit ang kanilang mga gamit maging rescue equipment papunta sa kanilang camping site. Sa loob ng 3 araw, pagkakasyahin ng bawat team ang ibinigay na limitadong supply ng pagkain. Paglubog ng araw, ang unang naging task ng mga rescue team ay sumabak ang mga ito sa search and rescue na kung saan ay sasagipin nila ang isang pasyente mula sa itaas na bahagi ng bundok. So ang senaryo po natin is nagkaroon po tayo ng 7.2 magnitude na earthquake na tinamaan po ang Metro Manila. So maraming bahay at mga struktura ang gumuho. Ano po? So nakapag-establish na po tayo ng ating pong ICP kaya tinawag na po kayo for operation.
Dito ay nasubok kung paano hanapin ng isang pasyente, i-assess, may manage ng maayos at ma-extricate o may labas ang pasyente. Ang Confined Space Rescue na kagaya nito ay isa sa ma-focus ngayon ng UNTV News and Rescue. Ito ay bilang pagsasanay ng lakas at kapabilidad na magsalba ng buhay lalo pat marami na rin mga disaster ang ating nararanasan. Sa pangalawang senaryo, 3 pasyente naman ang dapat tulungan ng bawat team. Dito naman ay nasubok ang lakas ng loob ng mga responder kung papaano susungin ang maliit na espasyo para iligtas ang mga pasyente. Ang senaryo natin, safe pa rin, 7.2 magnitude na earthquake. Ito po, operation natin na ito ay hindi po per region. Ito po ay full operation ng lahat ng 3 region na nandito po ngayon. At sa pangatlong senaryo, magtutulungan na ang lahat ng teams para sa mass casualty incident setting na kung saan ay nasa mahigit 4 na po ang naging casualty na dapat marespondihan ng UNTV Rescue. Dito ay nasukat ang collaboration ng bawat teams, pag-establish ng incident command system at mass casualty incident management. Na-realize ko na ang hirap po ng ginawa naming training ngayon, how much more dun sa totoong senaryo na po na gagawin po namin. Collapse yung building. So time yung ano mo doon, kailangan mabilisan pagpasok doon. Kailangan makalabas agad kasi anytime magkaroon ng aftershock baka delikado po, baka mag-collapse ulit yung ano. So kailangan safety first. Laging isipin natin sa pag-rescue mo. Unang-una po dapat yung mga kasama mo may teamwork. 13 taon na ang nakalilipas mula nang mapasimulan ang advokasiyang nagpabago sa larangan ng pagbabalita, ang tulong muna bago balita. Mula noon hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy ang adhikaing pinasimulan ni Kuya Daniel Razon na makatulong ang himpilan sa mga taong naaksidente sa kalsada. Magiging kayo po ay bahagi na pang-impluwensya ng mabuti. Yung panghikayat sa kabutihan na makakita ang ating mga kapwa-tao, ang ating mga kapatid ng mabuting halimbawa sa pamamagitan po ninyo na nagsasakabuhayan noong kagandahang loob sa kapwa-tao, yung pagtulong sa kapwa-tao ng walang hinihintay na kapalit, yung pagtulong sa kapwa-tao na dahil yun ang nasa puso natin. Sa ngayon, ang UNTV News and Rescue ay binubuo ng 61 teams na nakakalat na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 15 na nagsasabi, ang laging tulo sa araw na maulan at ang babaeng palatalo ay magkahalintulad. Balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.